Good morning mga kapatid. Palain po tayo ng ating Panginoon. Good morning everyone. It's another brand new day. Good morning po sa lahat. Good morning po. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalagayan sa mga oras na ito mga kapatid. It's another brand new day. At nawa kayo po ay nakadalo kahapon sa pagsamba. Kaya ngayon po ay tayo po muli ay kasama-sama sa ating daily devotion. Ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11 hanggang verse 26 na may pamagat na when the body pleases God or pleases the Lord. Yan ang ating pag-uusapan po mga kapatid. Welcome po ang bawat isa. Hintay lang po tayo ng ating mga makakasama sa umagang ito. At Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyo mga kapatid at ang ating bansa ngayon ay talagang kailangan ipanalangin po at marami pong mga rally ngayon na nangyayari diyan po sa Kamaynilaan. Kaya talagang ang dami pong mga grupo na mga nagtitipon-tipon para po sa tinatawag na alisin ang mga korap na magkaroon ng justice at ikulong ang mga tiwali. Ganun mga kapatid.
Ayan, good morning po sa inyo mga kapatid. It's another brand new day and good morning everyone sa mga kapatid natin dito sa Pilipinas. Sa mahal nating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kapatid po nating OFW, dyan po sa ibang bansa, dyan po sa States, dyan po sa Canada, dyan po sa Italy, dyan po sa Australia, dyan po sa Singapore, dyan po sa Hong Kong, dyan po sa Hawaii, mga kapatid, at dyan po sa Malaysia, Thailand, UAE, sa Dubai. May mga nakakasama po tayo dyan, mga kapatid. So, good morning po sa inyo. Magandang, kung saan man kayo naroroon, magandang umaga, magandang madaling araw, magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga sa inyo. Yan. Blessed morning po mga kapatid kay Kristo. Stay safe. Ang sabi ni Sister Linda Kiap. Hello, Sister Linda. Good morning po sa inyo. At thank you po at lagi po namin kayo nakakasama. Sister Evelyn, good morning po. Sister Tessie Rivera, good morning po. Brother Sunday, good morning. And sa mga kapatid po natin ngayon, sila Sister Lina, good morning po. At sa kila Brother Ephraim Bumagat, ayan. Sister Emanuela Alday Cruz, yan. Good morning po sa inyo mga kapatid. At sa iba pang mga kasama po natin today, yan. At kahapon na, kami po ay purihin ng Panginoon. Ang Pines, Church of Christ at Pines ay nagdiwang po ng 46 year anniversary po ng pagkakatatag ng iglesia dito sa Pines. Yan, good morning po at ilang kaluluwa and 8 souls ang nabautismuhan. Purihin ng Panginoon. Baka mamaya po mag-post po tayo sa social media. Ayan, 8 kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon kahapon at sila po ay nabautismuhan. Yan, kailangan po natin alagaan ang mga kaluluwa na tumatanggap sa Panginoon para sila po ay maging aktibo din sa pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoon at Diyos na buhay. Yan. Good morning po mga kapatid. At tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin at pakishare nyo lamang po itong video po natin sa umagang ito. Let's pray. Ama naming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa umagang ito dahil panibagong araw at buhay pinagkaloob mo sa amin. Panibagong kalakasan na gagamitin po namin sa buong maghapon po. Ikaw po ang aming tinataas at salamat po sa iyong biyaya na hindi po nagkukulang lagi sa amin sa araw-araw. At tulungan mo Panginoon kami sa oras na ito na maintindihan at maunawaan ang aming mga pag-uusapan. At nawa ang Espiritu Santo ang siyang manguna sa aming gitna sa araw na ito. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. When the body pleases the Lord, kapag ang ating, of course, yung mga ating katuwang lupa, nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia kasi, kung may mga Biblia po kayong hawak po ngayon dyan, at gusto ko pong basahin po sa inyo, dito po sa unang Korinto 12, chapter 12, verse 11 hanggang verse 16. Gusto ko pong basahin po sa inyo sa wikang English. Sabi dito, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Sabi sa verse 12, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also in Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member but many. And if foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I am not eye, an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God set the members, each one of them in the body, just as He pleased. And if we're all one member, where would the body be? No. Verse 20, but now indeed there are many members, yet one body.
And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head of the feet, I have no need of you. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary, and those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. In verse 24, but our presentable parts have no need, but God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it. In verse 25, that there should be no scheme in the body, but that members should have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffers with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. So, yun po yung ating mababasa sa wikang English po yan. So, sinasabi lamang dito, yung katawan po, ay may kanya-kanyang bahagi. At ang kanyang-kanyang bahagi ng katawan, physically, ay may kanya-kanyang function, may kanya-kanyang mga gawain. So, hindi pa pwedeng sabihin po ng mata sa kamay na siya po ay mas mahalaga. At ganun din ang kamay na siya ang mas mahalaga. Or ganun din ang tenga, ilong, paningin, bibig, lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na ako ang mas mahalaga kaysa sa inyo. So lahat ito ay mahalaga para sa kabuuan po ng isang individual or sa isang physical na katawan. So lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga. Mahalaga po yan. Ang gawain ng bawat isa na bagaman iba-iba, iba yung gawain ng pandinig, iba yung gawain ng pang-amoy, iba yung gawain ng pang-salita, panguya, o iba yung gawain ng paningin, iba yung gawain ng kamay, iba yung gawain ng paa. Pero ang kabuuan naman nito ay nakikinabang. Yung kabuuan ng katawan ay nakikinabang. So, po ito? Of course, ginamit po ito ni Apostol Pablo, just to remind us that in the body of Christ ay mahalaga ang bawat isa. Ang bawat isa, mga kapatid. So, kaya nga ang bawat isa sa usapang espiritual ay hindi pwede nating sabihan po na hindi ka mahalaga dito. Or kami lang ang mahalaga dito. Hindi po. Lahat tayo ay mahalaga. Wag nating maliitin yung iba, di ba? Ganun. Actually, ito po ay ng kapatid eh. Sabi niya, Brad, yung local church namin dito, hindi ko na babanggitin yan, kapatid. Kasi may mga message kasi sa akin eh. Sabi niya, Brad, ayoko kasi mag-comment doon sa doon sa po, diyan po sa live, nanonood po ako, nakikinig. Gusto ko po kasi magtanong, ito po yung tanong ko po, paano po doon sa mga doon sa mga maliliit lang na, hindi naman maliliit na, ibig sabihin, yung mga miyembro po na ito lang po yung ginagawa, yung mga naglilinis lang po, o yung mga nagpupulot lang po ng mga balat lang ng candy, yung mga nagpupunas lang ng mga dust or ng mga agyo or ng mga kung ano man, o mga nagpupunas lang ng table o nagmamap lang. Ano kaya ang neto sa church? Sabi ko, lahat po mahalaga. Huwag nating sabihin po na, kasi sabi sabi niya, kasi pag minsan, pag yung marami ng mga tao sa local church, doon sa local church namin, parang naiitsapwera kami, parang ganon. Sabi ko, hindi naman po siguro, ganon. Baka lang po niya, pakiramdam niyo po. Hindi po, parang hindi naman kami nababanggit. Sabi ko, hindi po ganon. Huwag nating isipin po na na kapag hindi tayo nabanggit sa church or kung ano man, hindi po kayo mahalaga. Sabi ko, baka naman hindi lang po napansin, pero lahat tayo mahalaga sa paningin ng Diyos. Sabi ko nga, hindi naman po sa tao di ba? Kung sa tao lang, talagang yan ang iisipin nyo. Pero dahil sa Diyos tayo naglilingkod, isipin na lang natin na ano man ang ginagawa natin, maliit man yan o malaki, ay na makapagbibigay po yan ng kapurihan sa ating Panginoon.
Sabi ko, okay lang ba sa inyo na itatapik natin to? Maganda po itong ano nyo po eh. Sabi niya, sige po, pastor, ano na lang po. Ganoon naman eh. Wag lang po ninyong babanggitin yung pangalan ko. Opo, wala pong problema po dyan. Okay, so when the body pleases the Lord, yung katawan, ginamit na analogy ni Apostol Pablo yung ating physical na katawan, in order po na maintindihan naman po natin doon sa iglesia, tayo po kasi ay katawan ng ating Panginoong Kristo at si Kristo po ang ulo ng katawan. At doon sa katawan, doon sa iglesia, doon sa body of Christ ay may po yan, may iba-iba, may mga diyan, may mga nagpapakanta, may mga tumutugtog, may mga nag-aayos ng instrumento, may mga matatanda, may mga diakono diyan, may mga tagapangaral, may mga diakonesa, at sa mga technical o sa mga ng ilaw o ng mga sound system o ganun. So at ganun din, andyan din po may mga naglilinis ng kapilya, may nagpo-floor wax diyan, may nagmamap diyan, may mga naghuhugas diyan sa kusina, nag-aayos ng mga diyan, ng mga plato, baso, yung mga utensils, nililinis yan kasi syempre baka nga yung mga ay iniipis o maganon. So pasensya na po sa mga nag-aagahan. Ibig sabihin, lahat tayo na gumagawa sa loob po ng kapilya, lahat po tayo ay mahalaga. There is an individuality in the body. Sabi po, babasahin naman po natin sa wikang Tagalog. Ang sabi dito kasi sa verse 11 o sa verse 12, sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang espiritu, sa isang espiritu. Sabi sa verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tenga, hindi ako mata kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? So yun po ang sinasabi po dito. Kaya all baptized by one Spirit, all baptized into one body, all made to drink of one Spirit. So now what we have as individuals, we retain our own, sabi nga mga kapatid ko, temperaments or personalities, not building blocks but living stones, Sabi nga po doon sa 1 Peter. Ang tinutukoy lang at sinasabi lamang po natin, mga kapatid, especially doon sa kapatid po na naglabas lang din po ng kanyang damdamin, mga kapatid, lahat po tayo ay mahalaga talaga sa isang individual or sa isang lokal na iglesia. So, yan po ang tinuturo sa atin. Kaya wag nating iisipin po na wala naman akong dito, wala naman akong halaga. Hindi, lahat po tayo mahalaga. Maliban na nga lamang po, sabi ko nga, maliban na nga lamang po kung ginagawa nyo ba yan talaga para sa tao. Yan ang iisipin nyo. Kapag ginagawa mo yan para sa tao, mag-iisip ka talaga ng ganyan. Yung bang parang hindi nare-recognize ang ginagawa mo. Pero kung ginagawa mo yan para sa Diyos, hindi mo iisipin na at maghahanap tayo ng recognition po or compliment po ng mga tao. Iisipin mo lagi ay para sa Diyos tong ginagawa ko. Tumingin man kayo o hindi tumingin, basta't ito ginagawa ko para sa Diyos. Yun. Ngayon, ang dagdag pa niya, kasi pakiramdam niya, parang sa church daw, parang meron siyang boss, meron daw siyang amo. Ay ganoon yun ang message sa atin Kasi pakiramdam ko po kasi parang sa church ang dami kong mga amo, mga kapatid. Sabi niya nga kasi halimbawa, yung mga elders po namin, marami po kaming elders.
ano po, ang elders po namin, maabot ng 11 ang elders namin. Sabi niya, kung ang elders po namin ay ganun, tapos lahat na lang, halimbawa, itong isang elder na ito, ano daw siya, kumbaga, nagano doon sa bintana, meron pang parang alikabok, parang ganun. Siyempre, yung isang elder, sasabihin niya, brother, ay palinisan mo to, may alikabok. Siyempre, ito namang kapatid natin na naglilinis, pupunta siya, dahil utos ng elder. Tapos pagdating naman ng isang elder, may nakita siya na medyo parang may mga dumi doon sa flooring na ganun. Sasabihin niya, Brad, may ano dito, may dumi. Di pupunta naman siya, kukuha na naman siya ng map para linisin. Parang lumalabas daw na parang amo niya itong mga elder. Parang amo niya itong mga matatanda sa iglesia. Ganun, kasi pag alam mo, itong 11 ito, meron pong nakita na medyo na inutos or sinabi sa kanya, siyempre gagawin niya yun. Ganun, parang sabi niya, parang ang pakiramdam ko, Brad, parang hindi ako sa Diyos naglilingkod. Pakiramdam niya yun. Kasi parang gusto ko lang, parang ang gusto ng mga tao, especially yung dami naming elder na ganun. Tapos, kung lahat yan ay may mga napansin sa ganyan, so kailangan kong gawin. Yun, sinasabi naman ng tagapangaral namin na lahat tayo naglilingkod. Kaso ang problema po, pag nasa church po, ako po ay sa chapel, parang yung mga elder po, parang mga amo ko sa church na ganun. Paano kaya ito, Brad? Yan ang sinasabi. Yan. Paano kaya yun? Yun ang sabi natin. Ito naman po, kaya ito po yung sinerve natin as our topic. Para lang po, hindi lamang po dun sa kapatid, kundi para po sa lahat ng miyembro po ng iglesia. Sa lahat po ng miyembro po ng iglesia na ating kinabibilangan. Para sa mga elder, para sa tagapangaral, para sa mga diakono, para sa mga diakonesa, para sa mga opisyalis ng kabataan, opisyalis ng kung sino mang mga ministry o anumang ministry na meron tayo. Para sa atin ito, mga kapatid. Kasi itong kapatid natin na ito, parang yun ang nararamdaman niya. Hindi mo, kumbaga valid yun, hindi mo pwedeng sabihin po na, kahit na sabihin mo na, hindi Brad, sa sister, sa Diyos ka naglilingkod. Tama yun, alam natin yun. Pero hindi mo pwedeng pangunahan yung pakiramdam ng kapatid kasi nararamdaman niya parang sa tao ako naglilingkod. Yun ang pakiramdam ko na kapag ito si ganito, ganito, nag-utos ng ganito, nag-utos ng ganon, parang daig ko pa yung nasa isang opisina, sa isang opisina, yung supervisor o kaya yung CEO lang, pag pag inutusan ako, gagawin ko. Pero pag sa church, sabi niya, parang lahat ng kung ilang elder, ang dami ng elder, nagsabi ng ganito, nagsabi ng ganon, brother, ganito, brad, ganito, ganyan. Para kailangan yun, gawin ko. Sabi niya, tapos sa totoo, pastor, ito ngayon sabi niya, sa totoo, hindi naman ako naghahanap ng kung ano-ano. Pero sa totoo, ang binibigay lang naman sa akin ng church, hindi naman ganun kalakihan. Pero hindi ko hinahanap yun, bigyan ako ng walang malaki o ano man. Basta sinasabi niya, yung nararamdaman niya, kasi siyempre, hindi mo maiwasan, baka naman na burn out na itong kapatid. Baka doon sa mga kapatid natin, na mga matatanda sa iglesia. Baka yung kapatid po natin or kapatid nyo dyan, na kapatid natin, dyan sa isang local church na yan. Baka naman na-burn out na yan dahil po sa inyo, na nagiging parang imbis na maging masaya sa kanyang ginagawa, parang lumalabas po na nagiging bigat pa yon dahil nga po sa parang mga trato po ng mga matatanda dyan sa iglesia na yan. So lahat tayo maglingkod. Kahit ikaw elder ka sa church, kasi ito pong nang-message sa atin, mga kapatid. Siyempre, hindi natin papangalanan yan. Hindi naman yung sinabi lang po natin na almost 11, hindi po ganun. Para lang po hindi po natin ma-distinguish or ma-find out or makita, ito yun, ito siguro yun dahil kami ganito.
Hindi po natin, hindi po yung exact na bilang po ng mga matatanda. Para wag lang po mabigyan po kayo ng clue or kung ano man, o baka kami yun, kami. No, hindi. Hayaan na po natin na ganun. Ang punto lang, siyempre nakakasakit lang din sa damdamin. Kami po bilang mga tagapangaral, lagi namin sinasabi po, na based from what the Bible says, ito po, meron tayong text, meron konteksto, na lahat tayo sa loob ng iglesia, pantay-pantay po tayo. Pantay-pantay. Kami mga tagapangaral, pantay lang din sa inyo na tayo po ay mga pare-parehong naglilingkod sa Panginoon. Wala pong boss, walang amo. Wala po. Kaya kita nyo po, hindi mo masisisi yung kapatid na yun eh. Hindi mo masisisi yung kapatid na yun. Na ganun ang maging feeling niya, na maganon ang maging pakiramdam niya. Bagaman siyempre pinipilit niya, hindi to para sa tao, para sa Diyos to eh. Baka naman doon sa mga matatanda, baka naman po umaabuso na kayo, mga kapatid. Nararamdaman ko yung feeling nito eh. Bagaman binibigyan ng church ng love gift itong kapatid natin ito, pero wag naman natin na wag mo naman ipamukha sa kanya, may love gift ka, ganun. Tandaan natin to doon sa mga matatanda sa iglesia. Hindi mo bulsa ang binibigay mong love gift dyan. Hindi mo sariling pera ang binibigay mong love gift dyan. Nakakaano lang po ng damdamin. Dahil ganun eh. Biro mo, isang kapatid natin na ganyan, na alam natin na pinipilit niya na yung ginagawa niya para sa Diyos. Pero hindi mo maalis maisip sa kanya yun. Kaya sabi niya, Brad, kasi ganito eh. Sabi ko, kaya sabi ko sa kanya, sa Diyos tayo naglilingkod. Sabi niya, Pastor Brad, alam ko po yun eh. Sa Diyos eh. Pero yung pakiramdam ko, parang hindi ako sa Diyos naglilingkod dahil sila na ganito. Ang nila, minsan parang talagang sila eh. Kaya doon sa mga matatanda sa iglesia, mga kapatid, o sa mga opisyalis sa iglesia, o sa mga tagapangaral ng iglesia, hindi po tayo mga CEO, hindi tayo ang mga amo. Tandaan natin yan. Lahat tayo po ay mga lingkod dyan po sa iglesia. Kung bakit may mga ganun na pakiramdam, marahil nakikita nila sa atin na para tayo pong para tayo mga boss umasta. Hindi po tayo, sa iglesia wala pong boss. Sabihin nyo po sa akin kung sino po ang boss sa iglesia, mga kapatid. Nakakaano lang po kasi, sabi ko, ang aga-aga. Sabi, parang ganito. Di ba? Wala pong boss sa iglesia. Lahat tayo po pare-pareho, pantay-pantay. Yan, taas ang kamay kung sino po yung amo dyan sa iglesia, no? Huwag ganun, mga kapatid. Kasi, bagaman sinasabi natin, tinuturo natin, siyempre dun sa may katawan, dun sa kapatid na yon, nararamdaman niya, siyempre nararamdaman niya, parang ang bigat, parang pakiramdam ko hindi ako sa Diyos lilingkod eh. Bakit? Kasi ang bawat kilos niya raw, bawat galaw niya, dinumero eh. Ganito brother Brad, ito, ganito. Pupunta kami ganito, ganyan. Kailangan ganito yan. Ganito, may gawain, dapat ganito yan. Brother, ganito, ganyan. Yung anak mo, pwede mo nang ipatulong, itulong kayo. Parang, di ba? Parang, ang tanong, doon sa mga kapatid na yon, sa elder, hindi mo sariling pera ang binibigay mong love gift dyan sa kapatid na yan. Kaya hindi niya maiwasan na isipin niya yun eh. Lahat tayo pantay-pantay. Wag nating sabihin po na doon kasi binibigyan naman natin siya ng love gift eh. So kailangan gawin niya yan. Hindi ganun. Pag ganun ang iniisip mo bilang matanda ka sa iglesia, parang sinasabi mo na ikaw ang amo niya. 'Di ba? Hindi ikaw ang amo. Hindi ikaw ang boss. Hindi mo sariling pera ang Ano yun? Yung iglesia ginagawa mong negosyo na ganyan, tapos ikaw ang mag-uutos ng kung ano-ano. Parang pabigat. Parang pabigat nga ang dating sa kanya yun, mga kapatid. Kaya ito sinasabi ng Biblia eh. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, lahat tayo may kanya-kanyang bahagi sa katawan. May kanya-kanyang bahagi sa katawan. Sabi pa nga ng kapatid na ito, alam niyo, Pastor, sa totoo, itong elder na ito, maraming ang mga tisod sa kanya eh. Yan. May mga tisod, hindi lang makapagsalita na ganun. Bakit, sabi niya, bakit ko nalalaman? Kasi, syempre, ako po, halos everyday, nasa local church ako, nandyan ako.
May mga agyo dyan, lahat, inalinis ko. Yes, siyempre, may mga pumupunta, may mga nasasabi sa kanya ang mga miyembro ng church, pero tahimik lang ako, hindi ko na inaano po yun. Pero siya, talagang, kung todo, kala mo, bossing nga ang dating eh. Taas ang kamay, mga ng mga pakiram ng boss sa church. Naku, matakot po kayo mga kapatid, baka tamaan kayo ng kidlat. Nung pakiramdam mo, ikaw yung amo, ikaw yung boss. Ay, mahirap po yan. Huwag natin dalhin ang pagiging natin sa kung kayo po ay pinapanginoon sa labas, pag sa loob po ng iglesia, mga kapatid ko, huwag mong dalhin yung gusto mong Panginoonin ka sa loob. Huwag tayong huwag tayo pong gumawa at huwag tayo pong maggawa ng kaharian sa loob ng kaharian ng Diyos. Pangit na salita, pero dapat maintindihan natin. Do not make our own kingdom in the kingdom of God. Wag ganun. Lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. There is no inferiority in the body. Ang sabi po ng verse 18, tingnan nyo, Verse 18, sabi dito, sa verse 18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi may tuturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. So anong tinuturo po sa atin? Ibig sabihin, sa katawan natin, maraming bahagi pero iisang katawan. So ibig sabihin, sa body of Christ, marami tayong bahagi, maraming mga miyembro po dyan, pero iisang katawan. Ngayon, lahat tayo ay dapat gumanap sa mga tungkulin na meron po at inatang po sa atin, sa mga ministeryo na meron po tayo. Sabi ng kapatid, tama po, Pastor, ginagawa ko po yun. Alam ko ministeryo ko po sa Diyos yun eh. Sabi niya, hindi ko lang po maiwasan talaga eh. Minsan nakakasakit din ng damdamin. Pag ito pong mga elder na ito, na sabay-sabay at meron pong mga dinidiman na pareho, minsan uutusan ka pa. Bumili ka ng ganito, bumili ka ng mantika, bumili ka ng joy, bumili ka ng kung ano-ano, punta ka sa ganito. Siyempre, susunod ka. Pagbalik mo, kailangan mo pa rin, brother, ganito kasi, brad, ganyan. Di ba? Parang ang amo ang dating eh. Na itong elder na to, na pwede naman ikaw ang gumawa, nakakala mo kung, ewan ko mga kapatid, pasensya na kayo ha. Pero, di ba, kapatid, baka ikaw yung elder na nagpapabigat doon sa kapatid, na dapat ikaw ang magbigay din ng kagaangan ng kalooban niya. Pero, di ba, ngayon, siyempre, nakakapag-isip itong kapatid na ito, na parang ikaw yung amo-amo dyan, or kung ilan man, kung halimbawa 10 kayong elder dyan, o di 10 yung amo niya. Dagdag mo pa yung ibang mga kababaihan dyan. Di ba? Di kawawa itong kapatid natin na ito. Na pwede naman natin gawin yan pare-pareho. Halimbawa, nakita mo na, huwag mo nang isipin na, hindi, meron kaming maintenance eh. Meron kaming tagalinis eh. Huwag mo isipin yung kung talagang lingkod ka ng Panginoon, di ikaw kumuha ng basaan, kahit na elder ka, diakono ka, di ikaw magpunas, bilang tulong mo na. Tulong-tulong tayo. Hindi po parang yung pakiramdam ng kapatid na yun eh, di ba, nakakaawa naman. Kaya hindi mo maalis na isipin niya yung ganun eh. Dahil nga, parang, siyempre, napapagod din ang kapatid. Napapagod. Ayun mga kapatid. Kaya doon sa mga pakiramdam po, bossing sa church. Sabihin nyo po at message lang po ako. Kapatid, mag-message lang po kayo. Sabihin mo, Brad, ako bossing. Bakit? Reklamo ka? Di sabihin nyo po. Wala po, hindi po ako hindi po ako aangal. Sabihin nyo lang kung sino po yung mga bossing po dyan sa local church po na kinabibilangan po ninyo. Yung iba naman po kasi, yung iba po, hindi mo syempre hindi ka naman naamin diyan. Pero marami po ang nakakapansin na ganyan po ang iyong asal, ganoon. Kaya itong kapatid natin na ito, ganoon. Kaya hindi po lahat tayo sa iglesia pare-pareho, pantay-pantay. Yang kapatid natin na yan, ikaw at ako, pare-parehong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa loob ng iglesia, pare-pareho tayong gumawa. Pare-pareho tayong maglingkod.
Wala pong mataas po. Si Kristo lamang po ang mataas. Ang ating Panginoon lamang po ang mataas sa iglesia. Hindi ikaw. Wag tayong magtayo ng sarili nating kaharian sa loob ng kaharian ng Panginoon. Kasi baka dumating ang panahon, sipain ka ng Diyos diyan, naalisin ka ng Panginoon. Hindi kita kailangan. Kaharian ko to, tas maggagawa ka pa ng sarili mong kaharian. No. Lahat po tayo sa loob ng iglesia, mga servants po tayo. Lahat tayo ay mga naglilingkod. Mga kapatid, we must accept ourselves and others. Tanggapin mo yung sarili mo na ikaw po ay nagpasakop sa Panginoon at tanggapin din naman natin ng iba. Lahat po tayo ay mayroong pong gampanin. At ang mga gampanin na ito, wag nating sukatin, wag nating isukat o wag nating ikumpara yung gampanin ng iba sa gampanin natin. Wag mong sabihin na mas malaki yung ko dito, mas malaki yung ministeryo ko. Wag ganoon. Wag ganoon na porque halimbawa siya nagmamap, siya naghuhugas ng pinggan, siya ang naglilinis or siya yung nagpupukpok diyan. Ibig sabihin mas mababa siya kaysa sa iyo. Ikaw dahil ikaw yung magaling, ikaw yung nagtuturo, ikaw yung nananalangin sa harapan. Ibig bang sabihin ikaw yung mas mataas kaysa sa kanila? No. Pantay-pantay tayo, kapatid. Pantay-pantay tayo para sa paglago ng katawan ni Kristo. Ang iglesia na ating kinabibilangan. Ganun 'yun. Wag nating sukatin yung malaking nagagawa natin kaysa doon sa iniisip mo na maliit ang nagagawa ng iba. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Yan ang iiwasan natin, na yung maisip, hindi na lang sa pakiramdam mo yung maisip at maramdaman ng iba na parang boss ang tingin nila sa iyo. Yan ang wag mong hanggat maaari iwasan mo na isipin yan ng mga kapatid. Kasi once na naiisip nila sa iyo yan, na hindi nila sinasabi sa iyo, dapat maramdaman mo yun. Uyaan po, kapag yan po ang naisip nila sa iyo, na parang ganito. Ito na nga, yung kapatid natin, ganun sabi niyo, pastor, parang sila yung amo ko, parang boss ko sila Kaya pag nandiyan na sila, kinakabahan na ako, kinakabahan ako na baka ito si ganito, si ganon, may makita na ganon, mag-uutos yan. O may makagaito, mag-uutos yan. O ganon. Kapatid, maramdaman natin nawa yung pakiramdam po na pakiramdam ng iba. Dapat po, natin yun. Lahat tayo po sa loob ng iglesia, pantay-pantay tayo. Tayo po ay walang mataas po sa atin, walang mababa sa atin, pantay-pantay. Ang mataas lang sa atin si Kristo. Ang Panginoon lang. Yan lang po mga kapatid. Kaya, yung sabi dito, sa verse 21, kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari may hina, ang siyang pangkailangan. Diba? Sabi sa verse 23, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinapaganda. Sa verse 24, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. Sa verse 25, upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmalasakitan. Alam niyo yung salita po na magmalasakitan. Meron ka bang malasakit sa kapatid? Meron ka bang malasakit sa kapatid mo sa pananampalataya? Kasi kung may malasakit ka, pag sinabi nating malasakit, yung may concern ka dapat yung andun yung pagtulong, andun yung sama-samang gumagawa. Sabi sa verse 26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ayan, maliwanag So kaya bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, sa loob ng iglesia, lahat tayo po pantay-pantay.
Wala po, taas ang kamay po dito na sasabihin niya, Brad, ako ang pinakamataas sa iglesia. Ako ang CEO ng iglesia. Taas po ang kamay. Kapatid. Ano po, ang Panginoon po ang pinakamataas. Si Kristo po. Huwag tayo pong gumawa ng sarili nating kaharian sa kaharian ng Diyos. Huwag po. Lahat po tayo ay mga lingkod sa kaharian ng Diyos. Lahat po tayo ay mga lingkod sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi ang iglesia niya. Lahat po tayo. Wala pong sa atin dito, wala pong, ay, di ba, kita nyo po, ito pong mga ngayon, may mga nagrarally-rally dyan, sabi ng iba, ito ang pinakamataas, di ba? May mga nag-i-interview. Ito po, kapanayam yan po natin, ang pinakamataas. Ito po ang pangunahing tagapamahala. Di ba? Ganun yung mga ganun mga salita ang pangunahing tagapamahala ng ganitong ganyan. Biro mo syempre ang dating nga naman nakakontodo kaya yung mga tao na nasa baba niya, di parang pakiramdam nila, ayan siya ang namin. Siya ang boss namin, siya ang amo namin. Mali yun. Pag ganun po ay ayun nga, sabi nga natin, sa tao na naglilingkod, hindi na sa Diyos. Kaya yun, mga kapatid ko, let this be in mind, or let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ang sabi po dyan, na dapat po tayo pantay-pantay. Maging maging mapagpakumbaba. Kung halimbawa, iniligay ka ng Panginoon, halimbawa, sa kami, bilang tagapangaral, kami, kumbaga, turo aral po kami. Galing po kasi kami sa nag-aral po talaga tinuro na sa amin yan na kami bilang mga tagapangaral, wag namin na pag nandun ka sa isang iglesia lokal na ikaw parang pinakang boss, amo. No. Tinuro na sa amin yan. Bilang tagapangaral, hanggang kung saan hanggat sa pinakamababa, doon mo ilagay ang sarili mo. Doon mo ilagay ang sarili mo. Ang Panginoon ang siyang bahala. Sabi nga kung ang sino man ang pwedeng magmalaki, ipagmalaki si Kristo. Hindi ang sarili mo Hindi ang kung sino man kundi ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi dito, mga kapatid, kaya nga tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Wag nating ipagmalaki kung ano man po yung pwesto natin o kung ano man yung ministry natin. Wag nating ipagmalaki. Pag sinabi mo, mas malaki yung ministry ko kaysa ministry mo. No, ganun, wag ganun. Kaya sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, hindi pwedeng sabihin ng kamay na siya hindi bahagi ng katawan, or ng kamay, o ng paa, o ng tenga, or ng bibig, or ng paningin, o ng mata. So, sinasabi lang ni Pablo, pantay-pantay tayo. Sa kabuuan ng katawan, ang katawan naman po, kapag pare-parehong gumagawa, ang katawan naman po ang nakikinabang. Sa church, ganun din. Kapag tayo po'y pantay-pantay na gumagawa, ang iglesia, ang katawan ng ating Panginoong Kristo, ay pantay-pantay at nakikinabang na lumalago. So, yun po mga kapatid. Kaya, maging tayo, maging selfless tayo instead of selfish. Maging selfless po tayo. Imbis na maging makasarili ka, maging selfless ka. Wag po na ikaw po yung mahalaga sa isang local church. Tandaan natin to, mga kapatid. Kahit na wala ka diyan, kung ang tingin mo ikaw ang amo, kahit na wala ka diyan, sa Panginoon yan, sa Diyos yan. Gagalaw, gagawa, kikilos, lalago yan. Hindi po, parang ganito. Halimbawa ako, kahit wala ako dito sa iglesia, sa aking pinaglilingkuran, kahit wala ako dito, ang iglesyang ito, mabubuhay ito, lalago ito. So, ibalik naman natin sa mga leader sa iglesia. Kahit wala ka dyan sa iglesia na yan, kahit hindi ka elder dyan, kahit na hindi ka opisyalis dyan, kikilos, gagawa, lalago yung iglesyang yan. Kasi hindi mo yan iglesia, hindi ko yan iglesia. Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo yan. Ganun yun. Kaya wag nating hanggat maari, wag natin po na
iparamdam, or kung hindi man iparamdam, huwag natin po hayaan na isipin at mag-isip ang mga kapatid sa atin na tila baga tayo ay parang mga boss diyan sa iglesia na ating kinabibilangan o pinaglilingkuran. Ganon yun, mga kapatid. Kasi damdamin po ito ng isang kapatid natin. Damdamin niya yan, na nararamdaman niya. So, ganun mga kapatid. Kaya, po tayo, maging mapagpakumbaba tayo. We should learn about the mind of Jesus Christ at the cross. Ano pong ginawa ng Panginoong Hesukristo? He laid aside His glory, para lang po maibigay ang kanyang katawan para po sa atin, para tubusin niya po tayo. He humbled Himself. Kaya nga ang tanong natin dito, how can we be proud? And He became a servant. And how can we obey high positions? Or makunin natin yung mga mataas na posisyon na yon? No, hindi. Kaya sabi ng Biblia, di ba? Sabi po ng Mateo, napunta rito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Di ba? Napunta siya rito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. At matubos ang marami. So, ganun. Tayo po ba? Di ba? Minsan, sa church, meron pong mga politika Sa church, may mga politics Don't get me wrong. Minsan kapag naging, kailangan ako yung maging board of, board of trustees. Pag nahawakan ko yan, makapangyarihan ako. Ay, hindi ganun. Mga kapatid ko, mahirap yan. Kapag merong ganyan sa iglesia, nagkakaroon po ng paksyon-paksyon yan. Nagkakaroon po ng hati-hati yan. Sa iglesia, dapat wala pong paksyon-paksyon, wala pong hati-hati. Pare-pareho lang tayo. Kapag may mga ganun, ibig lang sabihin, may kanya-kanyang mga kanya-kanyang teritoryo, kanya-kanyang kaharian. O kaharian ni ganito, kaharian ni ganito, kaharian ni ganito, follower ni ganito, follower ni ganyan, follower ni ganyan. Isang bubong lang tayo. Could you imagine iisang bubong lang tayo. Ibig sabihin, iisang kaharian lang tayo dapat. Pero doon sa loob ng kaharian na yon, may kanya-kanya pang ginagawa si kaharian na ganito, si kaharian na ganito, si kaharian na ganito, si pamamahala na ganito. Di ba? Kapag gano'n, magkakaroon ng division. Sasama ako dito kasi ito yung namin Ito yung kaharian namin na binibuild up ni ganito. Pero hindi mo alam, nasa isang bubong ka lang. At ang isang bubong na yon, walang iba, kundi ang ulo nun, si Kristo. Wag pong ganun. Kaya ito pong sa loobin po ng ating kapatid, siyempre, bilang tagapangaral, kailangan namin ituro sa bawat isa po sa atin. Doon sabi niya, may tagapangaral naman po kami, tinuturo naman po ng tagapangaral namin. Pero kasi yung mga miyembro po na nandito, yung mga matatanda sa iglesia po, medyo parang nakikiano din yung tagapangaral namin. Sabi ko, wag kayong matakot. Sabi ko ako po, ako natakot sa Panginoon naglilingkod sa Diyos ako naglilingkod. Kapag sa Diyos ka naglilingkod, iniisip mo lagi, sa Diyos ka naglilingkod. Kung halimbawa nakita mong, Brad, medyo sablay yan So, sister, medyo po, sablay po yan. Ngayon, kung halimbawa pag sinabi sa'yo, or kaya kung kanino man, basta sabihin mong mali kami, di gusto mong maalis ka namin sa pwesto, di ba? Kaya doon minsan ito namang si pobreng kapatid, siyempre, parang kahit pa paano, may mga din sa kanya, kaya hinahayaan niya na lang. Pero sa totoo, may damdamin yun, may damdamin siya. Sa mga tagapangaral natin, halimbawa lang sa akin, mangyari po sa akin na ganun. Pero, dito naman sa Pines, kami po, kami dito, okay po ang namin dito, samahan. Okay po ang samahan namin dito. Mga kapatiran, mga elder. Kaya kita nyo, hindi naman ako tatagal ng ilang taon na ako dito. Magsa 17 years na ako. Next year, April 15, 17 years na po kami dito sa Baguio, dito sa Pines. Ako bilang ministro po ng Church of Praise at Pines. All goods ang mga relasyon. Halimbawa lang ganun. Halimbawa, mangyari yun. Halimbawa, sa akin hindi na po ako gagamit ng kung sino man. Halimbawa, ganun ang nakita ko. Siyempre, sasabihin ko, brother, ganito, sister, ganito po. With love. With love. Kasi, pare-pareho tayo Baka naman yung iba, parang nararamdaman niya na parang siya po ang dapat na kilalanin. Parang nararamdaman naman ng isa, parang siya dapat ang optika mo na. No.
O hindi, ayusin natin. I-set natin, tune in ulit natin yung mindset natin sa maayos. Ito tayo ha, huwag tayong lilis dyan. Ito tayo. Ito dapat ang maging thinking, ito dapat ang maging mindset natin pare-pareho. Lahat tayo, mga lingkod ng Panginoon, walang mataas sa atin. Ito dapat, tune in po natin sa kaisipan ng pagiging alipin. Lahat tayo alipin, mga servants tayo. So yun po mga kapatid. Ayan mga kapatid. Kaya ganun, kaya ang sabi po dito sa verse 26, tapusin natin. Sabi sa verse 26 ay ganito. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Ngayon ganito, kung nasasaktan siya at ikaw parang natutuwa pa, mahirap po yun. Parang halimbawa, yung kamay, nasaktan yung paa mo. Tapos yung kamay, nagdiwang pa. Ay, salamat sa paa na nasaktan ng paa. Nagdiwang yung kamay. O halimbawa yung tenga. Hindi na nakakapakinig ang tenga. Ano sasabihin ng bibig? Ay, salamat. Dahil yung tenga, hindi na siya nakakarinig. Di ba? Ganun ba? O kaya, hindi na nakakapagsalita. Yung tenga, yung mata, nagdiwang. Magdiwang tayo kasi yung bibig, niyan, Magdiwang tayo kasi hindi na siya nagsasalita. Ay, salamat, tumahimik na siya. Ganun ba mga kapatid? Siyempre, ang kabuuan ng katawan, maapektuhan. Ganun din dapat sa iglesia. Kung halimbawa, ang bahagi, kung nasaktan ng isang bahagi, di ba, kaya nga sabi ng kasabihan, sakit po ng sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Abnormal po yun na kapag nasaktan yung kalingkingan tapos hindi na naramdaman ng ibang mga bahagi o ng katawan, abnormal po yun, mga kapatid. Baka meron pong pampamanhid na inilagay kaya para hindi naramdaman. May mga ganun. Nilalagyan po ng pampamanhid para hindi mo maramdaman yung sakit Pero kapag natural lang na walang pampamanhid and all, natural lang kung ano yung sakit ng kalingkingan, natural, ramdam niyan ng buong katawan. Sa iglesia, dapat maramdaman din natin kung ano yung nararamdaman ng isang maliit lang na kapatid sa tingin natin or kung ano man ng kanyang ministeryo, tulad ng itong kapatid natin ito. Dapat maramdaman po natin at tayo po, from there, tulong-tulong tayo. Dahil iisang katawan lang tayo. So, ganun mga kapatid. Kaya nga, nawa, ang bawat katawan o ang lahat ng bahagi ng katawan ay dapat makapagbigay po ng kapurihan sa Diyos na siyang nagbigay po at nagkatiwala, nagbigay ng pagtitiwala sa atin. Nagamitin ng ating katawan makapagpuri sa Panginoon. At sa loob ng iglesia, tayo po ay pantay-pantay. May kanya-kanyang gawain, may kanya-kanyang mga ministeryo, may kanya-kanyang makapagbibigay ng makapaglingkod sa Panginoon. Kanya-kanya po yan. Hindi po natin dapat sabihin po na ako ang mataas, kami ang mataas. Hindi po. Dapat lagi nating sabihin po na si Kristo ang pinakamataas. Kasi katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo dapat pare-parehong gumagawa sang-ayon sa kanyang kakayanan, sa kanyang ministeryo para sa Panginoon. So yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo, sa kapatid po na nagbigay po ng ganitong pinag-uusapan natin. Salamat po sa inyo at nawa ay gawin nyo lang po yung ginagawa nyo po. Ngayon, kung nawa marinig po ito ng mga elder nyo po dyan po sa local church ninyo, mapanood nyo, i-share nyo po. Kung naman, share nyo doon sa elder ninyo. Ganon. Di pagdating doon, pag na-share nyo sa elder nyo at napanood niya, di sa inyo na yan. Kung baga, yan, mapipinpoint, ito yung church natin, ganon. Tulad halimbawa, nung nakaraan, may mga nag-message po sa atin. Yung tanong po tungkol po doon sa, tandaan niyo po ito, yung tanong po tungkol po doon sa, so magbabayad daw ng pagkain na gano'n or may nag-message. Ang sabi, Brad, sa amin yan Sabi ko, paano mo nasabing sa inyo yan? Yung local church na yan. Ganyan din ba yung gawain ninyo na ganyan? Hindi, yan ang namin, Brad. Di, sa tingin nyo, tama ba yan? Na ganyan. Hindi niya alam, hindi naman yun Hindi naman yun ang tinutukoy natin Sa ibang probinsya po yun. May ganun.
Oh, kaya yung mayroong pumiyok eh. Hindi ko naman alam. Wala naman akong idea doon. Mayroong pumiyok. Meron pong nagsabi, sa inyo baka ako yan. Ganito, ganyan, ganito. Sabi ko, yung nagtanong sa akin, hindi po yan taga dyan sa inyo. Ano, yung nag-message sa akin, hindi po yan taga dyan sa inyo. O, ngayon, nalaman ko na meron pala kayong ganyan. Kaya yun, pumiyok eh. Tandaan po natin na, pag tayo nagtuturo hanggang ganito, hindi po ito specific lang sa isang lokal or kung ano man. Kasi marami tayong local church eh. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, may mga kapatid tayo nagme-message sa akin diyan. May mga ganung issue rin na ganyan. Oh, diyan po sa Visayas. Oh, marami, Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag mong kami lang, bakit ikaw lang ba yung merong local church diyan, no? O dito sa buong Pilipinas. Marami tayong local church, mga kapatid. At yung mga bawat local church may kanya-kanyang mga issue. Ganun yun. May kanya-kanyang mga issue. Ganun. Kaya pag ikaw po pumiyok, nagsalita ko, ganun din pala ikaw. Pero sa totoo, hindi naman ikaw yung tinutukoy ng nagtanong eh. Pumiyok ka. Ganun lang naman. Pero tayo po sa loob ng iglesia, pare-pareho, pantay-pantay, at sikapin natin na makapagbigay po tayo ng kapurihan sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga talento, sa pamamagitan ng mga kakayanan po natin. Ano po? Doon sa kapatid, hayaan nyo lang po. Kung ano man po yung ginagawa po ninyo, gawin nyo lang po. Ano po? Doon sa mga kausapin nyo, di ba? Ganun naman eh. Halimbawa, doon sa mga elder, kausapin ninyo. Ganito po pakiramdam ko. Parang, sino po ba talaga? Lahat po kayo, parang pakiramdam ko, boss ko eh. Sabihin mo sa kanila. No? Sabihin mo sa kanila, magano ka. Pakinamdam ko, parang mga amo ko po kayo eh. Kung ganyan po, di ba? Kung ganyan po, ayoko pong maglingkod sa tao. Ayoko pong paglingkuran kayo. Gusto kong maglingkod sa Diyos. At yun, yung ginagawa ko sa paglilinis, pagwawalis, o kung ano man, ginagawa ko yun para sa Panginoon. Hindi po yung para manduhan nyo ako na ganito parang obligado ganyan, ganito, kailangan ganito, kailangan gano'n. Medyo yun. Sabi ko sabihin nyo po. Po kayo, mag-meeting kayo, sabihin nyo yung nararamdaman ninyo. Ito. Bakit? Hindi ka naman siguro, yan? Hindi ka naman siguro bibitayin yan? Kapatid? Sabihin mo yung nararamdaman mo. Ngayon, kung pagalitan ka, patunay lang na parang sila nga yung amo. Pag once na pinagalitan ka, sabi ko sa kanya sa message, pag once na pinagalitan ka, umalis ka na. Hindi ka alis sa paglilingkod sa Panginoon. Umalis ka na doon sa ginagawa mo. Bigay nyo na lang sa iba. Basta ako, every Sunday, atin ako. Ganun. Pag pinagalitan ka, na parang feeling nila sila nga yung amo. Kasi once na pinagalitan ka, ganito, ba't ganito, ba't gano? Ganito, ba't nga? Ganun yun. So yun mga kapatid, kaya sa iglesia, ulitin natin, lahat ng mga miyembro sa iglesia, pantay-pantay tayo. Kung meron man po tayo makita po, halimbawa, may mga kalat dyan, elder ka man, diakono ka man, kababaihan ka man, kabataan ka man, lahat tayo, miyembro tayo dyan, meron kang nakitang mga plastic dyan, meron pong balat ng candy dyan, pulutin mo na. Wag mo nang tawagin brother, sister, pakiano mo nga to, papulot mo to. Di ba? Parang ang kapal naman ng mukha mo, kapatid. Ganun tatawagin mo pa ikaw, sasabihin mo, hindi, siya yung namin siya po yung tagalinis namin. Hindi, siya po yung Brad, ganito nga, merong pako dito, Brad, dito, pakipukpok mo nga to, at yung pako. Pwede po naman gawa ng paraan kung halimbawa ikaw yung miyembro dyan, pare-pareho tayo Ganun yun. Hindi po yung, tapos sasabihin po natin, minsan ito pa sabi niya nga minsan, minsan po yung tagapangaral po namin, sinabihan na ganito Brad, yung pulpito na ginagamit nyo, hindi po maayos. Para sinasabi na, ginagamit mo yung pulpito na yan, dapat ikaw mag-ayos niyan. Parang yun narinig po ng yun, ng kapatid. Anyway, sabi ko nga, sa church, marami pong issue dyan, kapatid. Okay, so yan mga kapatid at marami pang mga issue talaga
Kung may mga tanong po kayo, message nyo lamang po ako. Welcome po yan. Welcome po kayo, mga kapatid. At nawa ay sa loob ng iglesia, pare-pareho tayong makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Pare-pareho at tayo po ay itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Hindi po ang ating sarili. Dapat ang pangalan ng ating Panginoon ang siyang maitaas. Okay? So God bless po sa inyo. Salamat sa kapatid. At nawa ay may natutunan po tayo. Paalala lang po ito mga kapatid. Baka naman po kasi yung iba po dyan lumilihis na po. Baka po medyo na po. Ayusin natin. I-tune in po natin. I-set up natin yung ating kaisipang alipin, kaisipang servant, kaisipang pare-pareho naglilingkod sa Panginoon. Yan po mga kapatid. Okay, so God bless po sa inyo at ingat-ingat po. See you again tomorrow. Tayo po'y manalangin. Na manaming Diyos, sa oras na ito kami po'y nagpapasalamat sa iyo at nagpupuring Panginoon kami sa iyo dahil sa panibagong umaga, panibagong aralin ng pinag-usapan namin. Totoo po, Panginoon, na kagaya ng aming napakinggan na pag-usapan. Sa loob ng iglesia, pare-pareho po kami, walang mataas, walang mababa, walang kung ano man, kundi lahat po kami ay mga tinubos mo, kami po, Panginoon, ay mga pinagkatiwalaan mo. May kanya-kanyang ministeryo po kami, pero wag namin sukatin ang ministeryo namin sa ministeryo ng iba. At wag naming itrato na mas magaling kami sa iba. Pare-pareho lamang po, Panginoon, kaming tinubos ng iyong pag-ibig, ng iyong dugo, Panginoon. Salamat po. At naway maintindihan namin, maging klaro po ito sa amin. Huwag po kami, Panginoon, na magtatayo ng sarili naming kaharian sa kaharian mo, Panginoon. Dahil meron ng kaharian na nag-i-exist. Ang dapat lang namin gawin is magpasakop sa iyong kaharian at gawin ang mga inaasahan mong gawin po namin sa mga ministeryo, sa mga talento, sa mga gawain namin upang patuloy na lumaki, tumatag, dumami, ang iyong iglesia, tumatag pa at lumago pa ang iyong iglesia na aming kinabibilangan. Salamat o Diyos, pagpalain mo kami, ang aming kapatid po na nakausap po namin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-bless sa kanya. Naway isipin po niya lagi, Panginoon, na kami po ay pare-pareho naglilingkod sa Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, kami, pagpalain at sa mga kapatid na may mga karamdaman, pagalingin mo kami. Sa mga kapatid na nanghihina, palakasin mo, Panginoon, kami at patuloy na kami po'y sama-sama na makapaglingkod sa iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.